Pangulong Bongbong Marcos tinanggap pa rin ang resulta ng Okta survey kahit na bumaba ang kanyang performance rating. Naniniwala siya na ramdam naman ng taong bayan ang kanyang pagsisikap at ginagawa ang lahat para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Eden Santos, detalye. Eden. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng latest survey ng Okta Research. Sa ambush interview kay PBBM, matapos pangunahan ng 46 commencement exercises ng Philippine National Police Academy Sinaglawin Class of 2025 sa Silang Cavite ay sinabi nito na pinapatunayan lang ng survey na ginagawa nila ang lahat. Batay sa 2025 Okta Research tugon ng Masa Survey, nakakuha si PBBM ng 60% trust rating at 59% na performance rating. Isinagawang non-commissioned survey mula April 2 hanggang 5 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Pero kung ikukumpara ang survey noong 2024, bahagyang bumaba ang trust at performance ratings ng Pangulo. Magugunita na naitala ang 65% trust at 64% performance ratings ni PBBM noong 2024 tugon ng Masa Survey. Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. Aminado ang Pangulo na masaya siyang malaman na nararamdaman ng tao ang mga ginagawa ng kanyang administrasyon. That's always good to know. Kung minsan hindi mo na malaman kung nararamdaman ng tao yung ginagawa, at mabuti naman at nakikita ng taong bayan ano yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa kanilang mga buhay. Ang tugon ng Pangulo sa survey ay taliwas naman sa naging pagtanggap ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa resulta ng Pulse Asia Survey. Sinabi ni Castro na hindi sumasalamin sa mahigit 100 milyon na Pilipino ang opinyon ng 2,400 na respondents ng Pulse Asia Survey kung saan sumadsad sa pinakamababa ang ratings ng Pangulo, habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Buwelta ng mga netizen kay Castro, hindi sila naniniwala sa survey ng Okta. Ipinaalala rin ng mga ito kay Castro ang kanyang ginawang pagmamaliit sa 2,400 respondents ng Pulse Asia, mas mataas kumpara sa 1,200 respondents ng Okta. Kung pababa ang trend ng ratings ni PBBM sa mga survey, bumawi naman si VP Sara matapos maitala ng Okta ang 58% trust at 56% performance ratings nito. Kapuna-puna ang malaking itinaas ng ratings ni VP Sara kumpara sa kanyang 49% trust rating at 48% performance rating noong 2024. Ang Vice Presidente rin ang tanging opisyal ng gobyerno na nakakuha ng mataas na trust at performance ratings sa survey ng Pulse Asia.